Umiinit ngayon sa social media ang usapan tungkol sa mga indecent proposal na ibinunyag ng Viva Max star na si Chelsea Wailor. Maraming nagulat dahil hindi lang basta ordinaryong tao ang sangkot, kundi mga politiko na may mataas na posisyon. At habang mas marami pang detalye ang lumalabas, mas lumalakas rin ang hinala ng mga tao kung sino ang politikong binabanggit ni Chelsea. Kaya ngayong araw, himay-himayin natin ang mga sinabi niya at kung paano nauwi ang mga clue sa pangalan ni Senator Raffy Tulfo. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Nagumpisa ang lahat nang ma-interview si Chelsea sa podcast ni Theo Bray sa Tritone Studio. Dito, diretsa siyang nagsabi na marami siyang natatanggap na alok mula sa mga politiko. Hindi ito simpleng alok dahil kasama daw dito ang pera kapalit ng hindi tamang kahilingan. Ayon kay Chelsea, isa sa mga ito ay isang mayor mula sa Northern Luzon. Ang mayor daw ay nasa edad 50 hanggang 60. Ang alok sa kanya ay 150,000 para sa isang overnight at madalas ginagawa raw ito sa labas ng bayan. Para sa kanya, normal nang tumatanggap siya ng mga mensahe na may ganitong alok galing sa kung sino-sinong tao na may kapangyarihan. Pero mas naging big deal ang parte tungkol sa isang senador. Ayon kay Chelsea, mas malaki ang binibigay ng senador na ito. Sabi niya, 250,000 hanggang 300,000 ang tip pa lang. Nilinaw niya na wala pa raw nangyayari sa ganitong halaga. Ang pera daw ay parang paunang bigay o regalo lang ng senador. Dito napahinto si Theo Bray dahil hindi raw normal ang ganitong laki ng binibigay lalo na kung tip pa lang. Dito na nagbigay si Chelsea ng clues. Una, ang unang letra ng pangalan ng senador ay R. Pangalawa, ang pangalawang huling titik ng apelyido nito ay fan ang tunog. Pangatlo, nang binanggit ng host ang tungkol sa flood control anomaly hearings at kung present ba doon ang senador, ay napangiti lang si Chelsea at hindi na sinagot pa ng diretso ang tanong. Hindi niya sinabi ang pangalan pero malinaw ang pag-iwas niya dito. Dahil dito, nag-isip ang mga netizens. Sino nga ba ang senador na laging present sa Blue Ribbon Committee hearings at may pangalang nagsisimula sa R? Sa bilis ng mga nagre-research online, mabilis na lumabas ang pangalan ni Senator Raffy Tulfo bilang pinakatugmang sagot sa mga clue ni Chelsea. Habang tumitindi pa ang usapan, lumabas naman ang mga larawan at video mula sa Christmas party ni Senator Raffy Tulfo. Sa isang post ng Viva Max star na si Divine Villal, makikita ang caption na nagpapasalamat siya sa senador sa pag-imbita sa kanila. Nakasuot sila ng pula at hapit na costume habang nagpe-perform sa event. May kuha pa na sumasayaw sila sa harap ng mga bisita sa party. Para sa iba, normal lang ang ganitong performance. Pero para sa mga nakapanood na ng interview ni Chelsea, naging dagdag ito sa pinag-uusapan. Pagkalabas ng mga larawan at video mula sa Christmas party, mabilis na kumalat ang post ni Divine Villal at agad itong umani ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Para sa marami, hindi malinaw kung bakit may ganitong klaseng performance sa isang event na pinangunahan mismo ng isang senador. Dahil dito, sinita ng maraming netizens ang ginawa ni Senator Raffy at hiningi nila ang paliwanag niya tungkol sa nakita nilang kaganapan. Sa kabila ng pag-init ng usapan online, ay nanatiling tahimik pa rin si Senator Raffy. Wala pang opisyal na pahayag na inilalabas mula sa kanyang panig. Dahil wala pang sagot mula sa mismong senador, mas lalo namang gumulo ang mga tanong ng tao at mas lumawak pa ang diskusyon sa social media. Habang hinihintay ng lahat ang anumang paliwanag, nauna namang nagsalita ang nakatatandang kapatid niya na si Ramon Montulfo upang ipagtanggol si Raffy. Ngunit imbes na maayos na paliwanag ang ibigay niya, tila mas nagpagulo pa ito ng sitwasyon. Sa kanyang social media post, tinawanan lang ni Mon ang kumakalat na issue tungkol sa indecent proposal na natanggap daw ni Chelsea. Tinawag niya itong balitang nakakatawa at parang hindi naman kapanipaniwala. Ayon sa kanya, hindi raw basta tatanggap ng ganitong klaseng akusasyon ang kanyang kapatid dahil takot daw si Raffy sa asawa niyang si Congresswoman Jocelyn Tulfo. Sa halip na seryosong sagutin ang issue, nagbigay pa siya ng tanong na lalo lang ikinagalit ng marami. Ang punto niya ay kahit pa totoo raw na may babae ang kapatid niya,
hindi naman daw ito kahihiyan. Mas masama pa raw kung lalaki ang kinakasama nito. Ito ang bahagi ng post na hindi nagustuhan ng maraming netizens dahil pakiramdam nila ay minamaliit nito ang mga nasa same-gender relationship. Hindi pa dito nagtatapos ang kanyang pagtatanggol dahil binanggit pa niya na kilala si Rafi bilang taong galante at madalas namimigay ng pera sa kanyang TV at radio program. Para kay Mon, hindi raw imposible na magbigay ang kanyang kapatid ng daan-daang libo dahil sa personalidad nito at sa laki ng kinikita nila bilang mag-asawa. Sinabi rin niya na bago pa man naging senador si Rafi at Congresswoman si Jocelyn ay mayaman na raw sila. Inilahad pa niya na ang kanilang joint net worth ay umaabot ng 1 bilyong piso batay sa kanilang Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN. Para sa kanya, ang pagiging bukas ng mag-asawang Tulfo sa tunay nilang yaman ay dapat daw tingnan bilang pagiging tapat at hindi pagmamalaki. Pero sa halip na kumalma ang publiko, mas marami pa ang nadismaya sa sinabi ni Mon. Para sa mga tao, hindi ito tamang paraan ng pagdepensa. Hindi raw dapat kinukonsinti ang anumang maling gawain, lalo na kung may nababastos o naaabuso. Mas lalo pang umingay ang kritisismo dahil sa mga salita niya na tila lumalapastangan sa mga miyembro ng LGBTQ community. Dagdag pa rito, muling pinaalala ng netizens na matagal ng kasal si Senator Rafi at Congresswoman Jocelyn. 2 beses pa nga daw silang nagpakasal, una noong 1993 at pangalawa noong 1995. Para sa marami, mas lalo itong dahilan para seryosohin ang issue at hindi basta pagtawanan lang. Habang patuloy na umiinit ang usapan tungkol sa mga bagong paratang laban kay Senator Rafi Tulfo, may mga netizens naman na muling nagbalik tanaw sa mga lumang issue na kinasangkutan niya noon. Isa sa mga madalas nilang binabanggit ay ang kontrobersya tungkol sa umano ay pagkakaroon ng higit sa isang asawa. Muling lumutang ang mga lumang dokumento at balita mula pa noong 2000 na noon ay nagdulot din ng ingay sa social media at balita. Noong 2019, naghain ng reklamo ang isang babae na nagngangalang Julieta Licop sa opisina ng piskalya. Ayon sa kanyang sinumpaang salaysay, ikinasal daw sila ni Rafi Tulfo noong Oktubre 25, 1982 sa Capas, Tarlac. Hindi lamang basta salita ang basihan nito dahil nagpakita si Julieta ng mga dokumentong sumusuporta sa kanilang kasal. May anak din daw sila na pinangalanang Grandi na ipinanganak noong 1984. Ayon kay Julieta, iniwan daw siya ni Rafi habang 5 buwan pa lamang siyang buntis. Pagkatapos noon, hindi na raw sila nagkaroon ng komunikasyon. Dahil sa kawalan ng balita tungkol sa kanya, inakala ni Julieta na pumanaw na ang asawa niya. Dahil dito, nag-file siya ng petisyon sa korte upang ideklara itong patay. Nang maaprubahan ng petisyon, nakapag-asawa siya ng isang Amerikano noong 1992. Ngunit malaking gulat para sa kanya nang malaman niyang buhay pa pala si Rafi Tulfo. Dahil hindi nawalan ng bisa ang orihinal nilang kasal, nagsampa siya ng kasong bigamy noong 2019. Ayon kay Julieta, hindi lamang siya ang babaeng pinakasalan ni Rafi. May isa pa raw itong pinakasalan na nagngangalang Celedonia Amo sa Amerika noong 1985. Para sa kanya, malinaw na pamantayan ito para sa kasong bigamy. Dahil dito, naghain pa siya ng panibagong petisyon noong 2021. Ang layunin niya rito ay ipakita na mali raw ang impormasyon sa Certificate of Candidacy ni Senator Rafi Tulfo dahil hindi siya nito isinama bilang asawa. Dahil dito, naharap ang senador sa isang disqualification case sa COMELEC. Maraming taong nakasubaybay nito dahil maraming gustong malaman kung paano haharapin ng kandidato ang mga alegasyon. Ngunit pagkatapos ng pagsusuri, ibinasura ng Second Division ng COMELEC ang kaso. Ayon sa kanila, hindi ito sapat na batayan upang tanggalan ng kwalifikasyon ang senador sa pagtakbo para sa posisyon. Hindi rin itinago ni Rafi Tulfo na mayroon siyang anak kay Julieta. Ayon sa kanya, nagkita sila ng anak nila at nagbigay siya ng tulong pinansyal. Para sa panig ng senador, ang mga kasong isinampa ni Julieta ay may halong extortion
Sinabi niya na humihingi raw si Julieta ng 5 milyon kapalit ng pag-atras ng kaso at upang mabuhay daw ito ng maayos. Noong 2023, nagkaroon ng final decision ang COMELEC. Hindi nakapagbigay si Julieta ng sapat na ebidensya upang mapawalang bisa ang naunang desisyon ng First Division noong 2022. Dahil dito, tuluyang isinara ang kaso at hindi na ito umusad pa. Habang pinapanood ng publiko ang mga nangyayari ngayon, hindi maiwasan ng marami na ikumpara ang lumang issue sa bagong kontrobersya. At dahil dito, mas marami pa ang nagtataka kung ano pa nga ba ang susunod na lalabas na detalye tungkol sa buhay ng senador. Sa tingin mo, kapag ang isang public official ay may ganitong mga kontrobersya, naapektuhan ba nito ang tiwala mo sa kanila bilang lingkod bayan? Ibahagi mo naman ang sagot mo sa ibaba at huwag kalimutang mag-like at subscribe para sa mas marami pang updates gaya nito.